Pag-uusapan pa natin ang kawalan ng punong guro sa maraming public schools kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, paano raw ba umabot sa puntong walang principal ang mga eskwelahang ito? Pops J, isa dun sa tinitingnang rason nung EDCOM 2 no, sa nilabas nilang report ay hindi nasusunod ng maayos itong yung polisiya o yung mandato ng pagkakaroon ng principal items dito sa iba't ibang eskwelahan dito sa ating bansa. No, Pops J. Kanina nga sa pag-iikot natin, actually, Pops J, nakagulat dahil hindi lang outside Metro Manila, meron din mga school dito sa Metro Manila na wala ring mga principals. No? So, hindi siya talagang kakaiba. Hindi siya parang kakaiba. No? Usually, kasi pag inasip natin na kakulangan ng teachers or principals, lagi inisip natin outside Metro Manila. Pero meron din pala na mga ganyang kaso dito sa Metro Manila. At sa ngayon nga, Pops J, dahil merong election ban, karamihan ng eskwelahan or maraming eskwelahan ngayon ay puro OIC muna yung nakatalaga. OIC. Ang laki ng backlog, mahigit 20,000 principal, ang kakulangan. Saang mga lugar ba madalas maging problema itong principal shortage? Actually, Pops J, binabasa natin yung report, hindi naman nga conclusive kung usually saan ba. No? Pero yun nga, base dun sa ating pag-iikot kanina, nakakagulat na may mga eskwelahan dito sa Metro Manila na talagang OIC lang din or teacher in charge yung mga nakatoka as principal sa ngayon. When kausap nga natin na kanina actually yung isang principal, sinasabi niya na parang usually nakakalungkot yung mga ganitong pangyayari dahil sa private schools, hindi yan mararanasan Tama ka dyan, Papi. Yun nga, nakakalungkot yung mga ganitong nangyayari dahil basically ginagawa mo yung trabaho ng isang principal pero yun nga, yung salary grade. Dagdag trabaho. Dagdag trabaho lang pero hindi tumataas yung sahod. Pero yun nga, sinasabi, yung pagiging OIC or pagiging TIC ay parang training ground din ng mga gurong ito para nga makaabot sa principal stage. Ivan, ano ba ang proseso ng pag-promote sa isang guro para maging principal? Sapat na ba yung senior teacher yan? Actually, Pops J, O depende sa length of pagtuturo niya? Hindi siya, actually, Pops J, yun nga yun, hindi siya depende sa length ng pagtuturo. Depende siya dun sa, meron kasing exam na tinitake itong mga teachers na ito na usual tinatawag nilang NQuest. Itong exam na to, Pops J, para siyang competency exams. So may kita natin, malalaman kung pwede bang maging principal itong isang guro. Pero usually, Pops J, lahat naman ng nagiging principal ay dumaan muna, naging guro muna itong mga ito dahil tinitingnan nila kasi syempre hindi naman pwedeng isalpak mo lang yan dahil kailangan alam nila yung ins and outs ng isang eskwelahan dahil basically, Pops J, ang pagiging principal is parang managerial position. So siya yung dapat alam mo yung tinuturo ng mga teacher mo, alam mo rin kung paano i-handle yung mga staff or yung non-teaching staff doon sa paaralan. Ano ang malaking hamon sa isang paaralang walang principal, Ivan? Actually, Pops J, yung kanina tinanong natin yung isang principal, ang sinasabi niya is parang walang authority, lack of authority, parang nahihirapan kung sino yung magmamando doon sa decision making. Yun nga, Pops J, isa kasi yun dun sa talagang main job ng isang principal is yung kanilang decision making. So, yun, Pops J, yung parang nahihirapan sila, yun daw yung mga possible maging challenges. Isa pa, Pops J, is yung walang tinitignan na yung mga estudyante na parang figures, parang sasabing father or mother figure sa eskwelahan dahil pag sinabing principal, mataas yung tingin ng mga estudyante sa kanila. So, yun nga, Pops, wala silang, yung mga estudyante nawawalan ng parang taong titingalain or susundan, Pops. Ano ang sabi ng DepEd, Ivan? May kinalaman ba itong kakulangan sa mga principal dun sa kalidad ng edukasyon na natatanggap ng mga bata? Di ba, bumababa ang performance ng ating mga estudyante? Actually, Pops, isa dun sa quality control talaga is yung NQuest. Bago matignan na kung ang principal, kung isang guro ba ay pwedeng maging principal, talagang dadaan muna sila dito sa mabusising exam na ito. Marami nga, Pops J, actually, nababasa ko, parang nagreklamo dahil maraming nahihirapan hindi dito. Makapasa. Tama ka dyan, Pops J. Pero marami rin ng mga guro or mga teachers na nakapasa na and they are ready to get yung proper role na mabibigay sa kanila, Pops J. Ivan, plano raw bang plano nga baguhin ng DepEd ang polisiya para matugunan ang shortage sa mga punong guro? Pops J, una talaga target nila is going 1:1. One principal, one school. And yun nga, tine-check din ng DepEd na
yung reclassifications and yung promotions ng mga teachers, no, yung mga OIC, TIC, no, dahil usually itong mga taong to, they are yung nasa training ground na, no, alam na nila yung ins and outs ng paaralan, and yun yung kanilang tinitingnan na pag-promote, sila na yung sasalong principal. Pero ito kasi tinitingnan Pops J is kakulangan ng principal items. So yun din yung tinitingnan ng DepEd, no, magdadagdag actually daw sila ng mga principal items sa mga iba't ibang paaralan. Ivan, ano yung solusyon sa ngayon ng DepEd para matugunan yan kahit papaano sa pagtatalaga ng OIC? Ano pa ang ginagawa nila? Actually, Pops J, no, gaya nung sabi ni Secretary Angara, no, maglalagay pa sila ng mga additional, ng mga dagdag na principal items sa iba't ibang parte or sa iba't ibang schools na walang mga principals, no. Yun nga kasi yung target nila is 1:1 talaga, no. So bukod doon, Pops J, no, yung mga OIC, mga TIC, mga officer in charge, no, sila talaga yung parang nasa forefront ng mga pwedeng mga taong umakyat sa next level, dun nga sa may principal level, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.